faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang ating Tuesday FBK mula po sa Isaiah 55:10-11. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mag-aani. Verse 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin ng walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Diyos po magpala sa basa ng ng salita mula sa Isaiah 55:10-11. Ito po ang ating Tuesday FBK na kung saan makikita po natin dito yung analogy or pagkukumpara ng salita ng Diyos sa ulan at niebe. Sa ulan at niebe na dalawang pagkukumpara na napakahalaga. Ito pong ulan ay isang mahalagang kaganapan, lalong-lalo na kapag ikaw ay nasa bandang norte dito sa Pilipinas, no? At sa panahon lalo na ngayon na mainit, no? So, itong analogy na ito na sinabi sa Isaiah ay hindi nangyayari lang ng walang kabuluhan, kundi nangyayari ito dahil merong itong purpose. At ganyan din ang salita ng Diyos. Kung mapapansin po natin na itong week na ito, pinag-ukulang pansin po natin kung gaano kahalaga ang kanyang salita. At dito po, pinag-uusapan po rito sa salita ng Diyos, dito sa Isaiah 55, ay yung kanya pong kautusan. Na kung saan ito po yung dala-dala pa ng mga Hudyo, no? Ito yung dala-dala ng mga ito yung sinusunod ng mga Israelita, na kung saan inihalin tulad dito ng salita ng Isaiah ang salita ng Diyos. Pagdating sa verse 10, mapapansin po natin sa verse 10 ang isang bagay kung saan ay ipinakita na ginamit ang ulan at ang snow upang ipakita ang kahalagahan at pangunahing layunin nito kung bakit nangyayari ang ulan at nagkakaroon ng snow. Gayon din sa salita ng Diyos. Kaya nga sa verse 10 sabi niya, magiging gayon ang aking salita. Hindi to basta-basta iyong sasabihin o iyong sasalitain ng walang mangyayari, kundi ang salita ng Diyos ay epektibo sa bawat tao, makapangyarihan at epektibo. So diyan natin makikita kung paano in-illustrate sa passage na ito ang salita ng Diyos na batay sa rain and snow, ang kapangyarihan at epektibo ng salita ng Diyos. So kung makikita po natin yung ulan pati niebe galing sa langit na bumabagsak, hindi ito basta lang bumabagsak ng walang dahilan. Gayon din ang salita ng Diyos na galing sa langit, no? Na galing sa kanyang salita, God's word. Galing sa bibig ng Diyos, hinihan ng Diyos, pinasiyahan ng Diyos, at hindi ito babalik ng wala lang, kundi magkakaroon ito ng kadahilanan o magkakaroon ito ng accomplishment sa kagustuhan ng salita ng Diyos sa bawat tao. So tingnan po natin ang ilang mga bagay kung gaano at paano nagiging epektibo ang salita ng Diyos. Makapangyarihan at epektibo. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at epektibo sa bawat tao dahil ito ay isinasa puso mo. Yan. Ang salita ng Diyos ay nagiging makapangyarihan at epektibo sa bawat tao dahil ito ay isinasa puso mo at isinasa puso. No? Ang pangalawa, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan
epektibo, at hindi dapat sayangin dahil natutupad ang bawat layunin nito. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, epektibo, at hindi dapat sayangin dahil natutupad ang bawat layunin nito sa tao. Ano po? Pangatlo, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at epektibo dahil ito ang pinagmumulan ng buhay, pinagmumulan ng kasaganahan, at pinagmumulan ng biyaya ng Diyos, ang salita ng Diyos. Tandaan po natin na ang salita ng Diyos ay isang gabay natin para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dito sa mundo. Magandang gabi po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang gabi ba? Umaga. Magandang araw ngayong Tuesday. Pagpalain tayo ng Panginoon. Yan po ang ating FBT. God bless you all.